po tayo mas lalong na-bless si God kasi ang ginawa po natin ay itinaas po natin siya sa ating kalagitnaan. So, it's a pleasant morning. Amen? Sino po yung linggo na ay excited siya ng magbihis, pumunta dito sa church, at alam niya meron siyang iuuwing maganda. Hallelujah. Amen? God has prepared a table for us that we will feast in His table. Amen? So, glory to God. So, tayo po lahat ay pakiayon po kayo sa akin pong panalangin sa oras na to. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, O God, sa umaga nito, Lord God. Marami pong salamat sa iyong gagawin. Ikaw po, Panginoon, ang may itaas. Ikaw po ang mangusap, Panginoon, at ikaw po ang magbago sa akin, Panginoon. Sa pamagitan po ng mga salita mo, Lord God, na ibabahagi mo po sa amin sa umagang ito. We expect for changes in our lives, Lord God. Marami pong salamat. Let the power of your word, Panginoon, work mightily, Father God. Lord, maraming po salamat. Ano man, Panginoon, ang mga dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, it shall be done according to your will. At maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala that we will receive. In Jesus' name we pray. Amen. So, ating pong pag-aaralan sa umagang ito po ay sa Job 5 verse 7. Basahin nga po natin lahat ito. O lahat po ng mga pinagpala at mayayaman at malulusog. Hallelujah. Merong good health. Bumasa po nito. Isa lang naman po yung verse. Amen? Ready? Get set? Yet, man is born of trouble, a spark fly from fire. So, hallelujah. It is set, hallelujah, for a man to be born with troubles. Nung ipinanganak tayo, kalakip na daw po natin. The word says it. Na nung ipinanganak ang tao, kalakip na niya ang problema, mga pagsubok sa buhay. Sino dito yung mga walang pagsubok? Sabi, hallelujah, bugbog daw tayo sa pagsubok. Hallelujah. So sabi niya dito, born to trouble, as a spark fly from fire. So napakadali po. Mag-i-spark lang. Ngayon mabuti ka. Ngayon mabuti ang iyong pakiramdam, mamaya-maya. Just in a split second, iba yung pakiramdam mo. Na-imberna ka. Hallelujah. O kaya nagkaroon ka ng mga hindi magagandang emotions. Hallelujah. At gusto mong gumanti. Hallelujah. Yan po, ang tao ay pinanganak na may mga pagsubok, madaling dumating, at ang pinakamaganda to, dumarating man ito, hindi ito nananatili sa'yo. Hallelujah. It will just fly again. Hallelujah. At ang isa pa, itanim natin sa kaisipan natin bilang mananampalataya, katulad nga po ni Job, ang pagsubok ay dumarating at patuloy na dumarating. Hallelujah. Amen? Walang pagsubok na nananatili sa atin, ngunit ito ay nawawala din sa meron pang dumarating. Just after, parang si Job na just after one, meron na namang isa. Hallelujah. So dito po as Christians, we are like Job. We are not exempted. Hallelujah. Marami tayong mga kapighatian na nandyan sa atin. So problems, ano ba yung mga problema sa buhay natin? Ano ba yung dinudulot natin ng mga problemang ito sa atin? Breakthrough. Pag-uusapan po natin sa umagang ito ay breakthrough. Yung gusto po natin breaking through the problems. Lahat ng mga ibinigay sa atin ng diablo na mga pagsubok sa atin, pagtatagumpayan natin yan. Pinahintulutan niya ng Lord. Hindi ito accident. Pinahintulutan ng Lord to give Him the glory. So ano ba yung mga problema? Ano ba yung binibigay niya sa atin? Problems cause misery. Amen? Naniniwala ba tayo dito na ang problema ay nagbibigay ng kapighatian sa atin? Hallelujah! Eh kung sino yung may problema, ay naku sister, saya-saya ko! Hallelujah! Kasi dumating ang problema ganito. Hypocrite ka. Kasi once na may dumarating sa iyong problema, emotionally, ikaw ay nagkakaroon ng emotion. Ecclesiastes 8:6, sabi niya, great is the misery of man. So, nakasulat din sa Ecclesiastes na napakalaki ng mga pagsubok, ng mga pagkapighatian. So, yung misery means unhappy state of mind. It corrupts our mind
leading to worry. Nandiyan na tayo, kapag mayroon tayong mga problema, tayo ay nag-aalala. Hallelujah. Tayo ay nagkakaroon ng takot. Ano ba yung kinatatakot natin? Sabi nga ni Pastora, fear of the unknown. Hindi natin alam kung ano yung mga, kung minsan, ano ba yung mga kinatatakutan natin. Nandiyan na yung bitterness, lalo na kapag nandiyan sa atin yung emotional hurts. Na kapag may bitterness ka, hindi ka na marunong magpatawad. Hallelujah. Nandiyan na yung sira-sira ang buhay mo kapag ikaw ay may problema. Oh, buti na lang tayo mga anak ng Diyos, hindi pwedeng masira ang mga buhay natin. Amen? So, nandun tayo na hopelessness na rin. Yung mga tao may problema, and sometimes it leads to death. Hallelujah. So, people who can let go or embraces them live a miserable life. May mga ganitong mga pagsubok sa buhay, kapag hindi ka nag-let go, hindi ka nakinig sa usap sa'yo, pangusap sa'yo ng Panginoon, Lord, patawarin mo na siya, anak. Ay, naku, hindi. Mga emotions na yan, sabi niya dito, ano yun? Pwede bunutin mo na yung buhok. Hallelujah, sa mga problema ito. Kahit anong gawin mo, kahit bunutin mo lahat ng problema sa buhay mo kumisan, wala pa rin katugunan. Hallelujah. So, sa galit na siya. Yung makikita sa emotion ng mukha natin, naku, sister, di ba? Bakit ang sad-sad mo ngayon? So, nakikita sa facial expressions natin yung mga problema natin sa buhay. So, kung ganyan ka, you don't let go, pangit ka. Hallelujah. So, sino ba yung gustong maging pangit dito? Gusto natin maging magaganda tayo. Amen? So, ayaw po natin. At mamaya, ano po yung napansin nyo dyan? Meron siyang necktie. Hallelujah. Mamaya, pag hindi na niya kaya yung emotion niya, hallelujah, ready na yung kanyang necktie. Hallelujah. So, glory to God. Pag tayo maging ganyan. So, breakthrough, the Bible requires us. Ano ba sinasabi ng Bible sa ating mga miseries? Sabi niya, the Bible requires us to forget our miseries. Kalimutan mo yan, yung mga pasakit na yan. Sabi niya, because it is the twisting words of fools. Kapag ini-entertain mo yan, ikaw daw ay, excuse my word, sira, ulo. Ay, kasi yung fool. Hallelujah. So, yung mga walang kwenta pinag-uusapan. Alam po ninyo, pag nasa problema tayo, we are the feasting table of the enemy. Because the enemy wants to put us down. But the Lord wants to lift us up. Hallelujah. Kikita po natin ito sa John 10:10. Sabi niya sa Psalms 31 verse 7, sabi niya, so we have to rejoice in our miseries. I will be glad and rejoice in your mercy, for you have considered my trouble. You have known my soul in adversities. So, kailangan po natin mag-rejoice. Alalahanin natin na kapag may problema tayo, nandyan si Lord. Hallelujah! Nakikita niya yung ating mga problema. Nakikita niya yung mga hurts natin, yung mga feelings natin, yung mga emotions natin. Hallelujah! Hindi niya tayo papabayaan. At alalahanin natin, pag may problema tayo, mag-relax lang tayo. Sabi niya, relax ka lang. At kung may problema, may awa parati ang Diyos. Sabi niya dyan, di ba linaw-linaw? Your mercy, we rejoice in your mercy. Nagre-rejoice tayo kahit may problema tayo dahil nandiyan ang awa ng Panginoon. So don't let your problem play games in your mind. You will, thank you Lord. You will miss God's blessings and purpose in your life. Amen? So kapag meron tayong mga problema, huwag natin paglaruin sa ating mga kaisipan. Sabi yan, forget about it. Kapag pinaglaro mo yan sa isipan mo, maraming mangyayari. Nandiyan hindi ka makatulog. Hallelujah. So makikita po natin kung ano yung mga mangyayari kapag pinag-play natin, pinaglaruan natin sa ating kaisipan, yung ating mga problema. The 4 responses of man. Sa breakthrough, kailangan po natin yung the 4 responses of men to miseries in life. Number 1, we have to fight. Hallelujah. Pero dito po, meron pong negative at saka positive fighting. Hallelujah. So dito po si Nehemiah, habang ginagawa pa niya yung walls of Jerusalem, restoring the walls of Jerusalem, meron pong mga nag-iintriga sa kanya. Si Sanballat at saka si Tobias. Sabi niya, ano ba namang ginagawa ng mga Hudyo ito? Wala silang alam. Ay, yung mga ginawa nilang walls na yan. Sabi niya, tapakan lang yan ng mga asong gubat. Hallelujah. Mga pusa, babagsak na yan. Tingnan po ninyo yung kanilang pagpanlalait. Hallelujah.
Hallelujah. Minsan sa buhay natin, ganyan din, nilalait tayo. Pero sabi ni Nehemiah, ano ang sagot niya for a positive fighting? Sabi niya, lead them to God. Ipagpakubayan na natin yan sa Panginoon. The Lord will fight for you. Hallelujah! So, glory to God. Palakpakan nga po natin si Lord. Number 2 is praise. Example is si Haring David. Nung kanya pong nag-freeze po siya, nung dumating sa kanya yung pagkakataong nasa kanya na po yung kingdom, at nagkaroon po siya ng power and authority, ginamit po niya ito, hindi na po siya sumama, there is a war, hindi na po siya sumama, nag-freeze siya, nag-rest siya. And freezing point is kapag dumarating po yung problema sa ating mga buhay na kung saan, wala ka nang ginawa, itutulong mo na lang. Forget about it nga naman. Let the problem itself, but you have something to do. Amen? Meron kang gagawin. So, si King David, nung wala po siyang ginawa, nag-freeze po siya, nahulog po siya sa kasalanan, at nahiwalay po siya sa presensya ng Diyos. Alam po niyo yung mga pusa, kapag dumadaan po sila sa kalsada, tingnan po ninyo, pasilin niyo yung mga drivers, kapag dumadaan ka at merong mga pusang tumatakbo, hindi yan titingin sa'yo. Dire-diretso yan, tatakbo yan. Kasi kapag tumingin sila sa'yo, magkakaroon yung ilaw, gagamitin yung ilaw upang magkaroon sila ng freezing point sa buhay nila. Amen? Pag nakita nila yun, hindi na sila makakatakbo at sila ay masasagasaan. So, kailangan po natin, huwag tayong mag-freeze, lagi tayong mainit. Hallelujah! Kasi kapag ang sala sa lamig, sala sa init, sabi niya sa Revelations, iluluwa ng Diyos. Gusto mo pang iluwa ka ng Diyos? Amen? Hindi. Hallelujah! Tayo gusto natin, katulad ng ginamit ni Brother Jen, we have to be in God's hands. Hallelujah! So number 4, flee. 3, flee. Nandito po si Jonah. Si Jonah na lang po example natin kasi po example po natin si Elijah, maghahaba po yung oras natin. Nandito po si Jonah, sabi ng Panginoon sa kanya, mag-share ka sa ganitong bahay, ngunit hindi siya pumunta. Kaya hindi po siya nagtagumpay. Hallelujah! So, tinakbuhan po niya yung responsibility niya sa Panginoon. Hallelujah! Tinakbuhan po niya yung problema na binigay sa kanya ng Diyos. Tinakbuhan po niya yung mga bagay na dapat po niyang gawin. Ito ang purpose niya sa buhay niya, pero ayaw po niyang ginawa. At ang end result nito, hindi po siya nagtatagumpay. So, habang tinatakbuhan po natin ang problema, hindi po tayo magtatagumpay. Harapin po natin. Kasama naman natin ang Diyos. Amen? Number 4. Ayun po. Hindi po maisabit yung aking microphone kasi diretso po yung aking dress. At ako po naman po ay iinom dahil ako po ay inuubo. Hallelujah. So, glory to God. So, number 4 po is fly over the storm. Alam na lang po natin ang kwento ni Meshach, Shadrach, at Abednego. Yung mga magkakaibigan na kung saan they stand firm, nagkaroon silang determination na kung ano yung utos ng Diyos, hindi ito mababalik sa utos lamang ng hari. Hallelujah. At nakikita po natin na after doon sa mga ginawa po nila, they flew over the storm. Hindi po sila nagkapit, kundi sila po ay nagtagumpay. Nagkaroon po sila ng promotion. At meron po akong may idagdag dyan, yung 10. Hallelujah. Kapag hindi ka marunong humawak sa mga problema mo, hindi lang yung misery ang ibibigay sa iyo, kundi ang kamatayan. Alala po niyo si Brigadier General Angelo Reyes. Ang taas-taas ng tingin natin sa kanya, full of power, full of wealth. Nandiyan po sa kanya yung kapangyarihan. Pero na-shock tayo nung magpakamatay siya at hindi niya nakayanan ang problema. Amen? So, huwag natin kinain yun, kaya hindi ko na po nilagay yun. Hindi po pwede sa atin mga bagay na yan. Amen? So, our response, determines the outcome. Kung paano tayo nagre-response sa mga pagsubok sa ating mga buhay, ito ay nagde-determine kung tayo ba ay victor or a victim. Hallelujah. A winner or a failure. Hallelujah. Amen? So, kailangan po natin malaman ang mga responses po natin. We have to be a positive response. We have a positive response. So, dito po, makikita po natin that we need to break through. Hallelujah. So, are we going to break through? Breakthrough means achievements. Ano ba yung breakthrough?
nag-usapan natin, alam, so kailangan po natin alamin sa ating pong mga buhay at i-action natin ito. Breakthrough means achievements or a solution to some battles or technical problems. So, ang linaw-linaw po na ito po yung mga achievements natin, yung naganap na o kaya yung magaganap pa na magiging solusyon ng ating mga problema sa buhay. So, paano natin ito dadalhin? Hindi mo kaya yan, kapatid. You need God. And there is the good news. Our God is the Lord of a breakthrough. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Kung si Lord ang kasama mo, you will always have the breakthrough. Nakasulat yan sa 2 Corinthians 2:14. Our victory is not sometimes. It is always, parati tayong mananagumpay. Hallelujah. Wala sa kaisipan natin, sa sitwasyon natin na tayo ay talunan. Sabi mo ngayon sa katabi mo, hindi ka talunan. Tayo talaga ay mananagumpay. Hallelujah. So, sino yung ma-happy at parati niyang alam na siya ay mananagumpay? Pumalakpak yan sa Panginoon. At isa pang good news, ito po, He did not position you for this favor. Hindi kanya nilagay dyan. He prepositioned you. Diba sabi niya, before you were formed in your mother's womb, I have chosen you. So, nandun ka pa lang doon sa bahay-bata ng iyong ina. Hallelujah. Andyan na yung favor of breakthrough sa'yo. Isa ka nang mananagumpay. It's just a matter of choice. Sabi niya dito, because of His death on the cross. But men, ito pa yung pinakamasaklat. But men reposition themselves missing God's favor. Just a matter of choice. Hallelujah. So, marami po tayong gagawin. 5 steps to our breakthrough. Alam po ninyo, ang mga taga-Israelites sa Judges 10 verse 18, bagamat anak sila ng Diyos, hindi sila, nananampalataya sila sa Diyos. Sumunod man sila sa Diyos. Sumunod din sila sa Diyos. Kung pinalakas sila, lumabas sila. But nandun na sila sa wilderness, nandun yung murmuring spirit, nandun yung grumbling spirit, nandun na hindi na sila sumusunod, inaaway na nila si Moses, at ayaw na nilang sundin si Moses dahil nagsasawa na sila sa mana. Hallelujah. Sabi niya dito sa Judges 10 verse 18, dahil sa kanilang mga ginagawa, in-increase ni Lord yung kanilang misery. The misery of Israel is great because of their disobedience and their idolatry. Hallelujah. So, kita po natin dito na kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, nandyan, hallelujah, na mga pagsubok, magiging talunan tayo. Hallelujah. But God is a good God. Hallelujah. He repositioned you again for the place of great favor. Hallelujah. So, pinagpakan niya po natin ang Diyos. Kung nagkamali ka ngayon, bumangon ka lang. Kung sabi, Lord, nagkamali ako, admit your guilt before God. And then, and only then, God will restore you again, will reposition you again to the place of breakthrough. Hallelujah. So, number 1 po na gagawin po natin is the right focus. Ano ba yung right focus? Means, it is the center point of your attraction, concentration, or activity. Ano ba yung nag-a-attract sa'yo? Sabi ng Panginoon, do not be conformed with this world, but be transformed. At ang isipin mo yung mga makalangit na bagay. Hallelujah. Dahil ito ay hindi makakamtan ng lahat. Ito ay makakamtan lang lamang ng mga taong pumipili sa mga ganito. So, ano ba yung attraction? Ano yung nakikita mo? Ano ba yung minemeditate mo? Yung kinoconcentrate mo? Kasi yung minemeditate mo, ito yung magiging activity mo. Ito yung magiging action mo. Kung sinasabi mo, ay naku, galit na galit ako dyan, pagpunta niya dito, subukan niyang pumunta dito. Ingungud-gud ko siya dito. O, di nandun na. Nandun na nakita mo yung kanyang kahinaan, nag-concentrate ka kung anong gagawin mo, at pagkikita mo sa kanya, ay, hallelujah. So, makikita po natin, the best example of this is David. Nagkaroon po siya ng problema. David focused on God rather than his problems. Mas malaki ang Diyos natin, mga kapatid, kaysa sa ating mga problema. Napatunayan na natin dito sa ating mga buhay. And we can say God is good at all times. Amen? Palagpakan nga po natin si God. Hallelujah. So David prayed. Meron tayo sa kanyang panalangin. Kailangan po makita ito. Maging sa panalangin natin, kailangan po makita sa atin yung 3 H's sa buhay sa panalangin natin. Number 1, sabi niya, God asked to hear Him. Doon sa 17 verse 1, sabi niya doon,
Dinggin mo, Panginoon, dinggin mo ang matuwid, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking daing. Sabi nga, ulinigin mo ang aking panalangin. So dito po, kikita po natin, bagaman siya ay hari, kaya niyang gawin ang kanyang i-bow down. The king bowed down, hawakan mo ako, Panginoon. Hindi ko kaya ang mga bagay na ito. Sa Psalm 17 verse 5, sabi po niya doon, hold me up, my going in thy path, that my footstep will never slip. Yung slip na S-L-I-P. Hindi ito mawawala sa landas. Lord, hawakan mo ang aking mga direksyon. Kumuha siya ng direksyon sa Panginoon. Kaya niya nasabi, dun sa 2 Samuel 5:20, kaya niya nasabi, the Lord is his breakthrough. Kasi natalo niya yung mga kalaban niya na imposible niyang talunin sapagkat idinulog niya muna ito sa Panginoon. Amen? So, number 3, na kailangan po niyang hide him. Sabi niya, Lord, itago mo ako sa likod ng iyong mga pakpak. Hallelujah. Wala tayong magagawa. Sabi niya, keep me the apple of your eye. Nakasulat naman, we are the apple of God's eye. Kahit, alam mo kapag apple of God's eye ka, katulad ng isang magulang, na kahit nasa city mall kayo, kahit nakahalo siya sa maraming tao, alam na alam mo kung nasaan siya. Nakikita mo kung anong ginagawa niya. At nandun na kung saan merong pagsubok sa kanya, tatakbuhin mo siya. Ganyan ang Ama natin. Hallelujah, glory to God. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. It's a very good prayer full of hope and trust. Yung mga panalangin ganito, isang magandang panalangin na punong-puno ng pag-asa at pagtitiwala sa ating Diyos. At may pangako ang Diyos, Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that you could not even imagine. So, dito po sa mga Israelites, they have great miseries because they did not seek God. Hindi sila nagsisik sa Panginoon, basta may problema sila. Oh, Moses! Si Moses ang kanilang pinupuntahan. Sometimes we are doing that. Before we proceed to God, bago tayo pumunta sa Diyos, minsan, ay, teka nga muna, punta ko nga muna yung doktor ko. Ay, kung ano sinabi niya. At kung sinabi niya, ay, hindi mo na kaya yung sakit mo. Ay, Lord, hindi ko na pala kaya. Doon ka palang pumupunta sa Panginoon. Hallelujah. Everything, mga kaya mo, hindi mo kaya, dalhin mo sa Panginoon. Matthew 11:28, God is always inviting us. Sinulat ito mahabang panahon na nakasulat pa rin hanggang ngayon. Kasi kailangan na tayo ay dumulog sa Panginoon. Matthew 11:28. Hallelujah. And number 2, nandiyan na po ba? Cast your burdens to God. Matthew 11:28. Number 3, rely on God's promises. Hallelujah. Nandiyan po yung mga pangako ng Diyos. Doon sa isang nabasa ko sa computer, nabasa na rin ako computer. Hallelujah. Pero yung app ko ang nag-open. Sabi ko, Jayden, open this. Hallelujah. So, binasa ko po yung sabi po niya doon. 33,000 daw po yung pangako ng Diyos. Hindi mo mabilang-bilang. Ano man ang, mabibilang mo yung problema mo, kasi one by one na dumadating. Pero ang pangako ng Diyos, punong-puno, hindi mo kayang bilangin. Hallelujah. Glory to God. So, purihin ang Panginoon. Number 2, kailangan po natin ma-renew ang ating pong kaisipan. Romans 12 verse 2, basahin niya po natin at ako po iinom. Ready, get set, go! Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Reasoning through what is right and acceptable and perfect will. Amen. So, kailangan po natin ma-renew ang ating pag-iisip, sabi niya dito, upang malaman natin kung ano ang mabuti at hindi mabuti at kung ano ay yung kaibig-ibig sa harapan ng Diyos. Kapag hindi mo nabago ang iyong kaisipan sa mga gusto ng Diyos, I am sure and very, very sure na ang lahat ng gagawin mo, it's not acceptable to God. Amen? So, glory to God. So, purihin po ang Panginoon. Nakikita po natin dito, ang positive thinking. Hey! Huwag tayo matulog. Positive thinking. Sabi
Sabi niya, as the man thinketh, so is he. Hallelujah, glory to God. Kung ano ang iniisip mo, ganun ka. At dun sa positive declaration, kung ano iniisip mo, dinideclare mo na kailangan mabuti lahat, positive lahat ang iniisip mo kasi yun ang dinideclare mo. Hallelujah, death is in the death is in the power of the death and life is in the power of the tongue, and those who love it eat its fruit. And then number 3, kung positive ang iyong pag-iisip, kailangan magiging positive ang iyong declaration katulad ng ginagawa natin dito. Kumuha kayo ng mga declaration at yan, it shall come to pass in your life. Hallelujah, positive action. Hallelujah, kung ano yung iniisip mo, ito nga yung gagawin mo. Hallelujah, so glory to God, nagsama-sama yan. At meron pa akong isang nabasang kwento na ang mga bagay nito ay kanyang pinamuhay. Nabasa ko po sa isang babasahing Christian. Ang pangalan po niya ay Lucy. Si Lucy po ay isa pong Kristiyano doon sa village ng mga village sa Africa. So, makita po natin sila po ay maitim at mahirap. Yun po yung picture natin sa isang taong ganyan. Pero dito makikita po natin na ganun ang tingin natin sa kanila. Pero inangat siya ng Diyos. Dahil meron siyang mga pag-iisip na ganito. Isa pong farmer yung kanyang asawa. Meron po silang lupa na sila saka. Ngunit sa kasabiang palad, siya po ay namatay yung asawa. At sinasabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, mga in-laws. Kasi yung lupa ay sa kanyang in-laws na sinasaka, pag-aari ng kanyang asawa. So, sabi niya, ay nako, nag-born again na kasi kayo. Bakit kasi kayo nag-born again? Tingnan ninyo yan. Namatay yung asawa mo at inaharap ninyo ang paghihirap. Sino na ngayon ang magsasaka? At ngayon, sabi niya, dahil hindi mo kayang magsaka, kukunin ko sa iyo yung iyong lupa at ako na magsasaka. At kinuha nga yung lupa, salit na tulungan siya. Sabi niya, yung dineclare nga niya na maghihirap dahil sa gawa niya, hindi sila binigyan ng ani. So dumating yung pagkakataon, si Lucy, sabi niya, I am my God, I am favored, I declare in my life na hindi maghihirap ang anak ko. And Lord, gumawa din siya ng action. Ang sinanong niya si Lord, Lord, what is the talent that you have given me? Ano yung talent na binigay mo sa akin? Hindi ko to pwedeng sayangin. So I will declare na gagamitin mo yung talent. Gagamitin ko yung talent na binigay mo sa akin, and I will be highly favored. At dumating sa kanyang, pumunta sa church, sana natin makukuha yung mga favor dito. Hindi mo lang nakukuha doon sa mga disco houses yung mga favor ni God. Hallelujah. Dito natin, pumunta po siya sa church at prayer request. Sabi niya, I know that I am favored, I have my talent, so I'm praying for a sewing machine. I'm praying for a sewing machine. I know how to sew. Marunong akong manahi, kaya nananalangin ako ng isang sewing machine. So yun pala, meron silang guest speaker from London. Nabasa niya ngayon. And the next Sunday, aalis na sana yung speaker na ito. Sabi niya, I want to meet this Lucy. Nabasa lang niya yung prayer request. Ganyan po, pag nagpe-prayer tayo sa Lord, meron siyang mga gagamitin upang basahin yung mga prayer request na yan at gagamitin niya tayo upang tayo ay mapagpala. Sila yung mga kamay ng Diyos upang tayo mapagpala. So alam po niyo yung ginawa niya, I want to meet this Lucy. Na-amaze siya dun sa faith ng babaeng ito. At nung Sunday, tinawag siya, how much is the sewing machine? I do not know. So dumating na lang po sa kanya ang sewing machine. At hindi lang po sewing machine ang dumating. Tambak na tambak ng tela ang dumating sa kanya. At hindi na lang siya ang nananahi. Na umuupa na siya ng mga nananahi. And this time forth, isa po siyang exporter ng garments. Hallelujah. Give the clap offering to God. Ganyan po, magkaroon tayo ng positive thinking. Magkaroon tayo ng declaration katulad po ni Lucy, and we will put it into action. Number 4 po, and 3, we have the right company. Hallelujah. So, kapag tayo ay may right company, katulad doon sa ating binasa, yung paralyzed man, hindi po siya pwedeng pumunta kay Jesus. Hallelujah. Meron siyang mga kaibigan na nagkaroon ng compassion. Si Jesus din ang gumamit dun sa kanyang mga kaibigan kasi yung mercy ni Jesus dumadaloy sa ating mga mananampalataya. No one is an island. No, do you believe that? Sige nga, subukan mo nga. Na kahit sa bahay nyo, hindi mo kakausapin yung nanay mo. Mas galit ako sa iyo. Magkukulong ka na lang sa kwarto.
Ano ang mangyayari sa buhay mo? No man is an island. You need somebody. Hallelujah. In Luke 5, yung paralyzed man have friends, and remember this, God saw the faith of His friends. Ang nakita nila ng Diyos ay yung pananampalataya ng kanyang mga kaibigan, na kapag dinala nila ang tao ito sa Panginoong Jesus, pagagalingin siya ng Panginoon. So, friends, what are friends for? Friends are those people who love us unconditionally. And the best friend of all, we are called the friends of God, is Jesus. Amen? Kung pababayaan ka man ng kaibigan mo, hallelujah, ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. So, purihin ang Panginoon. Number 4, refuse to be denied. Hallelujah. Kailangan for our breakthrough, kapag nag-fail ka ngayon, move on. It doesn't matter for God how many times you will fall. What matters is kung doon sa iyong paglagpak, bumabangon ka ba? Hallelujah. At ang pinakamaganda dito, kapag tayo ay nasasadlak doon sa, tayo ay nandun sa, hindi tayo makatayo. Sabi niya sa, hindi ko lang maalala, dahil ko na hinahanap na verses na gabi, nahihilo na ako, nahi-stress na ako, Lord. Kaya sabi niya dito, God is giving His right hand to hold us and uphold us. Amen? Hindi natin kaya, pero nandiyan, yung kanang kamay ng Diyos, ibibigay niya sa atin at itatayo niya tayo. Amen? Hallelujah. Are you happy for that? Hallelujah. So dito makikita po natin sa Luke 5 verse 17 to 18. Alam mo niyo, pag hindi ako inuubo, mas pabilis pa tayo. Hallelujah. So dito po, makikita po natin sa Luke 5 verse 17 to 18. Makikita po natin yung characteristic naman ng mga kaibigan. So, dito nakita ni Jesus yung kanilang determination. Hallelujah. The firmness of purpose. Yung 4 na magkakaibigan, meron silang firm purpose na dalhin natin ito. Walang sumuway. Hallelujah. Kapag may disunity, yung purpose hindi magiging firm. Hallelujah. Ito ay wasak. Number 2, nagkaroon sila ng dedication. Sabi nila, ito, pag pinala natin ito sa Panginoon, tiyak. Paggagalingin siya ng Diyos. May katiyakan. Hindi sila nagkaroon ng double-mindedness. They devoting self to a particular task or purpose. So kapag walang dedication equals regress. Sana, hallelujah, ang masasambit mo, sana bukas pa ang kahapon. Hallelujah. Sinunod niya. No, you wish. Pinagtalunan niya ni Boy Abunda, tsaka ni Chris Aquino. Hallelujah. Ano ba yung sana ay bukas pa ang kahapon? I wish that yesterday is today. Hindi mo na may babalik yung yesterday. Don't miss every opportunity that God is giving us. Amen? Kapag nandiyan ang opportunity, grab mo yan. At ang pinakamaganda, mamaya na po natin yan yung friends of Daniel. Mamaya na po natin yan para hindi po tayo overlap. So, kikita po natin yung discipline. Yan. Kailangan natin sa breakthrough ang disiplina. Hallelujah. Sabay-sabay sila. Nagkaroon sila ng pagkakaisa upang madala yung mga... Doon, kailangan din natin maging discipline para tayo ay maging successful. Amen? So, dito po, yung last. Attitude. Hallelujah. Meron ka ng determination, dedication, discipline. Ito yung mga attitude mo toward the problem. Having self-confidence and attitude is our attitude. Yan po yung binabasa ng tao sa atin. Lalo na ang Diyos. Hallelujah. So, don't anticipate trouble. Sa buhay mo, huwag mong hihintayin parati yung, may pagsubok na naman. Kundi sa umaga pa lang, Lord, salamat sa katagumpayan. Anticipate your success and not your trouble. Sabi niya sa, your determination, these things determines your tomorrow's success. So, makikita po natin sa 1 Corinthians 16, verse 57. But, sabi niya, thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pagamat meron kang mga ganyang mga bagay, pag wala sa iyo si Kristo, wala pa rin victory. Mawala man sa iyo yung mga bagay na yan, pag nasa iyo si Kristo, ibibigay niya sa iyo yung mga bagay na yan. Amen? So, palakpakan po natin si Lord. Number 5, last. Hallelujah. Remove the 5 R yun, ano?
remove the lid of human limitations. Tayo ay mga tao lamang, we accept it. Meron ng kanta, ano yung kanta natin? Ang tao'y marupok, kay dalhin mo sa Diyos na nahas, siya ang nagdulot. Ano yung gaganti ako sa'yo. Ay, sino yung mga hindi pumalakpak, hindi ko gagantihan. So, glory to God. So, marupok at ang dali natin lumimot sa Diyos na siyang nagbigay sa atin lahat. Tayo ay may limitasyon, may kakulangan, may mga pagkakamali sa buhay. Kailangan natin ang bawat isa na umunawa at magpuno. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo nga sa kanya, you are not perfect. But God is the perfecter of our lives. Oh, kailangan ha, sinabi mo sa kanya yan ha, remember. So kaya kapag ako katabi ko si Sister Mike, sa mga panahon ito, sabi ko sa kanya, you are not perfect, but God. Kaya mamaya kapag may pagkukulang siya sa akin, aalalahanin ko yung confession na binigay ko sa kanya, na ako yung uunawa, ako yung magbibigay sa kanya ng mga encouragement. Hindi ako yung magpuput down sa kanya. Amen? So glory to God. That is love. Hallelujah. Ano ba yung gagawin po natin? He gave us all in His suffering to the cross. No? God's grace is sufficient. Nothing is too hard for God. Ano ba yung mahirap sa Diyos? Hallelujah. Sabi niya dun sa Jeremiah, nothing is too hard for God. Amen? So, and then, sa kinanta po natin, na kinakanta ni Brother Jay, alam po ninyo kanina, magmula sa umpisa ng kanta ni Brother Jay, hanggang sa huli, hanggang sa lahat ng mga sinasabi niya, tapos na akong nag-preach. Nag-preach na kayo bago ako nag-preach. Hallelujah. So, ito po, greatest mistake of man. Nandiyan po yung mga God is sufficient, pero meron tayong mistake na ginagawa po natin sa buhay po natin. Bagamat mga Kristiyano tayo, kaya kami nagpag-away-away kuminsan eh. Sabi niya dito, humanism. It is humanism. It is the philosophy that enthrones God and enthrones man. Diyan nahulog si Lucifer. Hallelujah. So kapag gagawin po natin ang mga bagay nito, katulad po ng sa Daniel 3:25, hindi po sila bumigay, hindi po nagkaroon sila ng determination, at lahat po ng kailangan gawin po nila para sa Panginoon ang ginawa po nila.